Good morning po, Brother Melvin. Yan, at sa lahat po ng ating mga kapatid dito po sa live. Yan, ay happy Thursday po sa inyo lahat. Ngayon ay May 2. So, pabilis ng pabilis ang ating pong kapanahulan. So, sa mga oras na ito, ang ating pag-aaral ang ating halimbawa sa pagsunod dito po sa mga makalangit na dako. Tayo po ay manalangin. Isang kagalakan, O Diyos, ang kami po'y kayo po ay aming sambahin. Pasalamatan sa mga oras na ito na kami po'y patuloy niyong ginagabayan at hindi niyo po kami pinababayaan. Amin pong dalangin sa mga oras na ito, O Diyos, ang amin pong pag-aaral dito po sa banal na kasulatan, particularly sa unang Pedro chapter 2, inyo po nawang igawad sa amin ang karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 2 verse 21 to 22, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod sa kanyang mga yapak. Siya hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang mga bibig. So dito po mga kapatid, ang ating pong Panginoong Heso Kristo, ang ating halimbawa. Yan. Sa kanya pong bibig, sa kanyang mga yapak, walang natagpo ang pandaraya o kasalanan. So ang number one na halimbawa natin sa pagsunod ay walang iba kundi si Jesus Christ, na ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Sabi puro dito sa ating devotional, sa harap natin ay ipinakita ang napakagandang posibilidad na maging katulad ni Kristo. Hindi maging katulad na para maging Diyos, hindi ho mga kapatid, kundi maging katulad ni Kristo na nasunod sa ating Panginoong Diyos. Masunurin sa lahat ng mga simulain ng utos ng Panginoong Diyos, di ba? Ngunit sa ating sarili, tayo ay lubos na walang kapangyarihan upang makamit ang kondisyong ito. Lahat ng mabuti sa tao ay dumarating sa kanya sa pamamagitan ni Kristo. So dito po mga kapatid, lahat ng mabuti na dumarating sa atin ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yung pong maging katulad ni Jesus Christ na nasunod sa ating Panginoong Diyos ay isa sa pinaka the best at pinakamaganda na atin pong makamtan, no? Isa sa pinaka the best na halimbawa na pwede natin magawa mga kapatid. Yung pong sumunod din sa ating Panginoong Diyos, gaya ni Jesus Christ na walang pagkakasala. Papaano yun? Nagkasala na tayo. Yan. Kaya nga yung pinakamabuti na nangyari sa atin ay galing sa ating Panginoong Diyos. Nababack to zero tayo. Ibig sabihin, sa pananampalataya natin kay Jesus, hindi na ibinibilang yung dati nating pagkakasala. Dahil pinilinis na tayo. Pinatawad tayo ng Panginoon. So yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Ibig sabihin, pwede tayo magsimula again and again dahil kay Jesus. Yan, back to zero, no? Ang galing, ano? Pwede pala yun sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So ang kabanalan ay pinahayag ng salita ng Diyos na dapat nating taglayin bago tayo maligtas ay bunga ng pagkilos ng banal na biyaya habang tayo ay yumuyukod bilang pagpapasakop sa disiplina at pumipigil na impluensya ng espiritu ng katotohanan. So dito po, no, ang banal na espiritu ang siyang gumagabay sa atin mga kapatid para tayo ay magkaroon ng kabanalan. Yan. So ipinapahayag ng salita ng Panginoon na sa ating pagpapasya na sumunod sa ating Panginoong Diyos, nagagawa nating maging banal ang ating pagkilos sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Diyos. Ibig sabihin talagang ano, no? May halimbawa na tayo, tapos inaalalayan pa tayo ng ating Panginoong Diyos na sumunod sa Kanya. Yan. Inaalalayan tayo ng ating tagapagligtas. Sabi pa dito, ang pagsunod ng tao ay maaring gawing perpekto lamang sa pamamagitan ng insenso ng katwiran ni Kristo. Ayan.
So, ibig sabihin, kasi insenso pumupunta sa langit, di ba? Papailang lang, para usok yun eh. So sa pamamagitan ni Kristo, magiging perpekto yung ating pagsunod. Kasi yung kakulangan natin, pinupunan ng ating tagapagligtas. Na pinupuno ng banal na halimuyak ang bawat gawa ng tunay na pagsunod. Ang bahagi ng Kristiyano ay ang matyaga sa pagdaig sa bawat kamalian. Yun pala yun mga kapatid. No? Ano po yung bahagi natin? Hindi yun maperfecto yung pagsunod, kundi maging matyaga sa pagdaig sa kamalian. At kailangan alam natin yung mali natin. Yan, recognize natin kung saan tayo nagkamali. Ang pinakamatapang na lalaki at babae, ang pinakamatapang na lalaki at babae ay yung recognize niya yung kanyang pagkakamali. Yan, ibig sabihin mga kapatid, alam niya yung pagkakamali niya, tanggap niya na siya ay makasalanan. Yun pala yun. Yung mga taong duwag, yan yung mga taong ayaw masasabihan ng pagkakamali niya. Na kapag ka pinagsasabihan, galit pa. Yun ang nakakalungkot. Kapag ka pinagsasabihan, magtatampo sa'yo. Galit pa sa'yo. Yun ang mangyayari dyan. No? Pinayuhan mo na galit pa. Pero sa ikabubuti naman niya. Pero ang pinaka tunay na Kristiyano, ang tunay na sumusunod sa Panginoong Diyos, matyagang, dinadaig ang bawat kamalian. Dahil lahat tayo nagkakamali. So, ibig sabihin, lahat dyan kuha na, yung pagpapakumbaba, nariyan na. Kapag tayo bilang isang mananampalataya, hindi mapagkumbaba, hindi kinikilala yung pagkakamali natin, ano pa? Paano kang makakasunod sa Panginoon? Paano kang makakasunod sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus? Yung pride mo, hindi mo maibababa. Yun ang nakakalungkot doon, di ba? Kahit anumang posisyon, pastor man o elder, o membro man, o mananampalataya, lahat yan. Dahil lahat tayo may pride, di ba? Lahat tayo ay talagang kinakailangan ng paggabay ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Patuloy siyang manalangin sa tagapagligtas na pagalingin ang mga sakit ng kanyang kaluluwang may karamdaman. Wala siyang karunungan at lakas na kung wala ito'y hindi siya magtatagumpay, hindi niya kayang magtagumpay. So yung pong karamdaman dito na dapat nating idalangin, hindi lang yung physical na karamdaman. Sabi dito, kaluluwang may karamdaman, ibig sabihin buong pagkatao. Ibig sabihin yung karamdaman ng pagkakasala. Isama natin sa dalangin na tayo ay gumaling. Lalong-lalo na yung sakit. Alam niyo yung nana ay talagang kapag hindi inagamot, lalaki ng lalaki. So yung nana sa katawan, kinukumpara yun parang isang katulad ng pride, no? Na iniisip mo, ay hindi ako nagkamali. Ay hindi ako ganyan, ganito ako. Hindi mo tanggap na ikay nagkasala. Hindi mo tanggap yung abiso ng iba, yung sinasabi ng iba para sa iyo. Parang nana yan, mga kapatid. Yung pride ay parang nana. Na kapag hindi mo naalis sa buhay mo, hindi mo naalis sa iyong isipan, hindi mo naalis, mga kapatid, na ito ay magdudulot ng mas malubhang karamdaman. O magdudulot pa ng mas malubhang kasalanan kapag hindi natin nagamot ito. Magagamot lang natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng paglapit natin sa ating tagapagligtas, patuloy na panalangin ang mas matindi dyan. Kasi karamdaman yan, sakit yan di ba? Paano kung ang iyong sakit na pride ay cancerous na, hindi na talaga magamot-gamot? Wala na, di ba? Wala na. No? Ang mga ito ay pag-aari ng Panginoon at ipinagkaloob niya ang mga ito sa mga taong sa kapakumbabaan at pagsisisi ay humihingi sa Kanya ng tulong. Yan. Ang gawain ng pagbabago mula sa kawalang kabanalan tungo sa kabanalan, sabi dito, ay isang tuloy-tuloy na gawain. So hindi dapat humihinto. Araw-araw ay gumagawa ang Diyos para sa kabanalan ng tao. At ang tao ay dapat makipagtulungan sa Kanya sa pamamagitan ng matyagang pagsisikap sa paglinang ng mga tamang gawi. Yun. Kasi nga, di ba, mayroong yung justified
justification, tatlo kasi yan eh, sa kaligtasan, justification, sanctification, glorification. Yung sanctification, we are justification, we are justified. Iniligtas tayo, inaring ganap tayo, pinawalang sala tayo mga kapatid sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yung pangalawa naman ay pinababanal tayo ng ating tagapagligtas. Yan yung sanctification. Habang naghihintay tayo sa pagdating ni Jesus Christ, yung dalawa na yan, we are justified. Kapag humingi ng tawad tayo sa Panginoon, we are sanctified. Pinababanal tayo ng Panginoon kapag pinipili nating gumawa ng tamang gawi. Kapag sinisikap at pinagtsatsagaan natin na itama ang mali. O, yung mali ay gawing, hindi pala, no? Itama ang mali, mga kapatid. Makita yung mga mali natin at ilapit sa Panginoon. Diyan tayo pinababanal ng Panginoong Diyos. Dahil yung kakulangan natin, pinupunan ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung ating pagsisikap. Yan. Kasi nga, hindi naman natin kayang kumpletuhin talaga yan. Hindi natin, kaya natin kumpletuhin, pero hindi natin ma-perfect. Para lang yung pagbubuhat ng container, nabubuhat natin. Pero minsan na ibababa rin natin. So ganun din ang 10 utos. Nasusunod natin, pero minsan paisa-isa, meron tayong pagkakasala, di ba? Kaya kinakailangan natin ng ating Panginoong Hesus na peperpekto sa ating mga pagtsatsaga, na gawin ang lahat para sumunod sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kasi nga naman dito ang mga kapatid, ang usapan na ito na pagsunod sa Panginoong Diyos ay usapan ito ng mga nanampalataya na sa Panginoong Hesus. Yung pong kinilala na yung kaligtasan ng Panginoon, tinanggap na yung kaligtasan sa kanyang buhay. Yun na yun. Ibig sabihin, hindi ka kasali dito, hindi ka kasali na sumunod sa Panginoong Diyos kung hindi ka nanampalataya sa Panginoong Diyos. Kung hindi ka tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas, yung mabubuti mong gawa, hindi yun counted. Hindi yun counted, hindi yung kinikilala ng Panginoon. Bakit? Kasi kahit atheist na hindi sumasamba sa Panginoong Diyos, mabait din katulad natin. Mabait din eh. Baka nga mas mabait pa yung mga atheist eh. Mga hindi naniniwala sa Diyos eh, kaysa sa atin eh. Oh. Pero hindi counted yung kanilang kabutihan sa Diyos. Bakit? Hindi naman sila naniniwala sa Diyos eh. So, kinakailangan mo na sumampalataya ka sa Panginoong Diyos bago maging counted yung pagsunod mo sa Panginoong Diyos. Bago maging counted yung pagiging mabuting tao mo. Dahil yung pagiging mabuting tao natin, ang nagpupuno ng kabutihan natin ay ang ating Panginoong Diyos. Yan po yun. Higit pa sa tutuparin ng Diyos ang pinakamataas na inaasahan noong mga nagtitiwala sa Kanya. Nais niyang tandaan natin na kapag tayo ay mapagpakumbaba at nagsisisi, ayan na nga yung sinasabi natin, yung mga pagkakamali natin, kasama dyan yung pagpapakumbaba at nagsisisi, nakatayo tayo kung saan niya magagawa at ipakikita ang kanyang sarili sa atin. So ano po ang dapat nating gawin? No, ano po yung pagtsatsaga? Yung pong pagtsatsaga, yung pong taimtim na dapat nating gawin, yung pagpapakumbaba at nagsisising buhay na ating tinitingnan na, Panginoon, makasalanan ako. Ito yung aking pagkakamali. Sisikapin ko na maitama ito. Sisikapin ko ito na mawala ito. Madaig itong pagkakamali ko na ito. At ako'y lumakad ayon sa inyong kalooban. Di ba? Unti-unti natin gawin yan, mga kapatid. At makikita natin na yung pagbabago sa ating buhay. At ang Panginoong Diyos ang tutulong sa atin. Pero kung hindi ka mag-i-step, alam mo sa pagkakatsagda ang pinakamahirap naman talaga yung unang step eh. Na, kailangan mo muna mag-step. Kailangan mo muna ng unang hakbang para makatuloy-tuloy kang makaakyat. Di ba? So ganyan naman yan eh. Oh. Katulad sa pagtakbo, kinakailangan mo munang yung unang takbo. Yun yung mahirap. Pero kapag ikay tuloy-tuloy ng tumatakbo, ay parang maganda na sa pakiramdam. Ibig sabihin, ay parang hindi ka na napapagod kapag ganun eh. Parang hindi ka na napapagod. So ganun din, ang pagpapakumbaba at pagsisisi, napakahirap gawin yan. Yung pagpapakumbaba na yan, lalong-lalo na yan, dahil lahat tayo ma-pride. Pero kung masimulan mo nang magawa yan, matutuloy-tuloy na yan, masasanay ka na. Natanggapin na minsan, nagkakamali ka rin. Di ba? Sabi dito, siya ay lubos na nalulugod kapag ibinibigay natin ang mga nakaraang awa
at nagpapala bilang dahilan kung bakit dapat niyang ipagkaloob sa atin ng mas mataas at mas malaking pagpapala. So nalulugod ang ating Panginoong Diyos kapag kinikilala natin ang ating pagkakamali. Kapag kinikilala natin na siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng karunungan, katwiran at kabanalan. Yan. Siya ay pinararangalan kapag mahal natin siya at nagpapatotoo sa katapatan ng ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Yun pala, no? Napaparangalan pala natin ang Panginoong Diyos kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos. Hindi pala yan, ang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi para parangalan yung ating sarili na, ay ako, nakasunod ako sa Panginoon eh. Ay ako tawag dito nagawa ko lahat yan eh. Hindi pala yun. Hindi pala yun ang dapat, hindi pala yun yung purpose nun. Naparangalan yung sarili natin kasi nakatupad ako. Hindi. Ang pinaparangalan pala ay ang ating Panginoong Diyos sa pagsunod natin sa 10 utos. Siya ay pinararangalan kapag itinatalaga natin ang ikapitong araw bilang sagrado at banal. Ayan. Sagrado at banal sapagkat ang araw ng Sabat, mga kapatid, ay ito ay sign ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga minamahal na mananampalataya. Sabi dito, sa mga gumagawa nito, ang Sabat ay isang tanda. Ipinapahayag ng Diyos na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Yan. So sabi pa sa verse 20, mga kapatid, no, tanda ng Panginoong Diyos ang araw ng Sabat sa kanyang tunay na bayan. Bakit? Utos ng Panginoong Diyos yan eh. Na-honor ang Panginoon. Sa 10 utos kasi po, mga kapatid, ang mga relihiyon naman to be honest siyam ay nasusunod naman nila. Kapag talagang yung mga walang ribulto, yung mga kaibigan natin Protestants, nasusunod naman talaga nila yung pong 10 utos o yung siyam. Pero yung pang-apat na utos, yun ang tahasang ayaw nilang sundin. Yung mangili ng araw ng Sabat. Kasi ang nasa isip nila ay linggo. Kasi si Kuya Kim, di ba? Nag-post niyan sa TikTok na eh. Yung nasa isip niya na Sabat, linggo. Ayan. Linggo yung nasa isip niyang Sabat. Pero ikapitong araw, Sabado, Sabat. No? Hindi Sunday. Yun ang ano doon eh. Pero natusunod nila eh. Oo, nasusunod nila yung pangsyam. Yung araw ng Sabat lang, nalito sila. No? Ito po'y tawag dito, yung araw ng Sabat, ito'y tanda ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga anak. Yung ikapitong araw. Dahil ang unang araw ay Sunday. So ang patak ng ikapitong araw ay Saturday. Yan ang nasa kalendaryo at matagal nang nanriyan yan. At hindi yan nababago at napapalitan sapagkat may pumoprotekta dyan ay ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ang pagpapakabanal ay nangangahulugan na nakagawi ang pakikipag-isa sa Diyos. Yung pala yun, ano? Yung pala yung pagpapakabanal. No? Pakikipag-isa sa Diyos. Ibig sabihin, yung panukala ng Diyos ginagawa natin. Yung kalooban ng Diyos ginagawa natin. Yung pala yung pagpapakabanal. Pakikipag-isa sa Panginoong Diyos. Walang mas dakila at makapangyarihan kaysa sa pagmamahal ng Diyos para sa kanyang mga anak. Mahal tayo ng Panginoong Diyos, makasalanan tayong lahat, mahal tayo ng Panginoong Diyos. Ang hiling lang naman ng Panginoong Diyos unang-una, no, makipag-isa sa Kanya. Magpakabanal tayo, makipag-isa sa Panginoong Diyos sa pagsunod sa Kanya. Matyagang labanan, daigin ang pagkakamali natin. I-point out yung pagkakamali natin at daigin natin. At gawin natin yung tama, matyagang gumawa ng tama. Ito'y nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi nga dito sa 1 Pedro chapter 2 verse 21 to 22, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, sa atin, na kayo'y iniwanan ng halimbawa. Binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Hesus upang sumunod sa kanyang mga yapak. Siya hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang mga bibig. But of course, mga kapatid, hindi yung yapak ng Panginoon doon sa Sea of Galilee. Hindi na po natin makikita yung bakas ng Panginoon sa Sea of Galilee. Yung pong mga yapak ng Panginoon na ibig sabihin, yung pong kanyang everyday life, particularly sa pagsunod sa Panginoong Diyos. At ito'y hindi naman mahirap sundan sapagkat ito ay naka-imprenta na sa banal na kasulatan. Ipinasulat ito ng Panginoong Diyos
para hindi natin makaligtaan yung 10 utos. Ayan. At minagnify ni Jesus Christ sa kanyang buhay sa New Testament. So napaka-dali na lang yung sundin sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Sa umaga po na ito, ay sama-sama po nating idalangin ang bawat isa sa atin. At ngayon po ay dadalangin tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa mga crusade pala natin, pwede natin gawin itong creation o sa health. Sa mga health lecture, may bago tayo mga kapatid. Creation, ang ano naman abbreviation na tungkol sa health. Di ba dati nutrition, ito naman ay creation. So meron tayong aklat. Kung meron mang may gusto nito, pwede ito mapasero. So ano, para ating mabasa lahat, di ba? At maibahagi sa maraming mga tao. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, ang inyo pong mga prayer requests ay ating pong sasama sa panalangin at sama-sama natin idalangin ang mga pangangaral at iba pang mga prayer requests sa ng ating pong mga kapatid. Isama yan sa panalangin ni Brother Melvin after po ng awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Feel His touch and you miss Him a lot. Can give all your heart. Can you follow His ways? Jesus is in your heart. Jesus is in your life. Jesus is everywhere. Jesus gives love and care. Jesus is all I need in my life. Every day with Him, He is our strength and love. Every day with Him, we come to praise His name. Do you feel His touch and you miss Him a lot? Can give all your heart. Can you follow His ways? Jesus is in your heart. Jesus is in your life. Jesus is everywhere. Jesus gives love and care. Jesus is all I need in my life. Jesus is in your heart. Jesus is in your life. Jesus is everywhere. Jesus gives love and care. Jesus is all I need in my life. Amen.
Jesus is in your heart. Naniniwala ba kayo dun mga kapatid na si Jesus ay nasa puso ninyo? Jesus is in your life. Yan, naniniwala ba kayo na si Jesus na sa buhay natin? Samantalang tayo makasalanan. Yes, hindi tayo naiwanan ni Jesus. Jesus is everywhere. Sabi sa awit, Jesus gives love and care. Jesus is all I need in my life. Napakagandang awit po. Tunay na napakagandang awit. Si Jesus lang ang tanging kailangan natin sa ating buhay upang maging maayos, wala mga problema, mabawasan ng masakit na nadarama. Salamat sa awit po na yan, at salamat din sa lesson ngayong umaga. Salamat po, Pastor. May isang halimbawa, nag-iisang halimbawa, si Jesus po yun po. Kaya sabi nga, Jesus is in your heart, Jesus is in your life. Dahil siya talaga yung ibigay ng halimbawa para tayo ay may guide po, may guide sa ating pamumuhay. Siya ay nagdusa alang-alang para sa atin. Grabe, nagdusa para sa atin bilang isang walang kwenta. Sabi nga, hindi karapat dapat na pagdusahan, pero nagdusa siya para sa atin. Kaya siya ay naging masunurin sa Diyos Ama. Isang halimbawa yan, para maging masunurin din tayo sa Ama. Siya ay di nagkasala, pero kabaligtaran, tayo ay palaging nagkakasala, pero huwag mag-alala, may good news. Sabi sa lesson, pwede daw tayo mag back to zero. Back to zero, hingi tayo ng tawad mga kapatid. At ang bahagi ng natin bilang mga Kristiyano na naniniwala kay Jesus ay magtiyaga sa pagdaig sa bawat kamalian. Pagtiyaga natin na madaigin natin yung kamalian, dahil yun ang ating number one na main purpose. Susunod na yung pagsunod sa Kanya, susunod na. So, yung pinakagusto ko dito, pinaka last part, yung pinararangalan natin ng Diyos kapag mahal natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang utos, at kapag itinatalaga natin yung Sabat bilang sagrado at banal. Ito yung pinaka nagkakamali tayo, Paano natin pinagagawang sagrado at banal yung Sabat kung tayo ay natutulog lang sa bahay, di ba? Parang mali, kung tayo puro cellphone lang ng cellphone. So hindi, so isang magandang paalala sa atin yan, na pinararangalan natin ng Diyos kapag tayo ay itinatalaga natin yung Sabat bilang sagrado at banal. Naway tumatak sa atin yan mga kapatid, pilitin natin mag back to zero, italaga natin ang Sabat bilang banal po at sagrado. Yan, tayo manalangin mga kapatid. Sama natin sa panalangin ng ating mga sarili na may oras pa, hindi pa huli ang lahat, hindi pa huli ang lahat. Maaari natin gawin yung dapat natin gawin, itama ang ating kamalian, sundin ng halimbawa na nakita natin na namuhay dito na hindi nagkasala po. So yan, salamat ko, Pastor. Salamat sa umagang kay ganda, umaga at blessing ngayong umaga. Tayo po lahat ay manalangin mga kapatid kung wala na kayong karagdagang prayer request. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa umaga na ito na muli ninyo kaming ginising, binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. At higit sa lahat, binigyan ng pagkakataon upang marinig ang magandang lesson sa umaga nito. Patuloy na pinakita sa amin ang halimbawa kung paano mabuhay dito sa magulong mundo na ito. Salamat sa mga lesson na inyo pinaalala sa amin. Tunay na ang aming kamalian na hindi namin napapansin. Ngunit salamat, pwede kami humingi ng tawad, mag back to zero. Tulungan nyo kami na aming pagtiyaga ang madaig ang aming mga kamalian, upang sa ganun kami ay magkaroon ng pagkakataon na makasunod sa inyong mga kalooban. Tulungan niyo po kami na parangalan po kayo sa pamamagitan ng pagtatalaga namin sa araw ng Sabat bilang sagrado at banal. Salamat sa mga araw-araw na paalala. Salamat sa inyong pagmamahal kahit hindi kami karapat-dapat. Sa dalangin po namin sa umaga nito, patuloy ang aming mga buhay sa maghapon na ito. Samahan kami sa aming maghapon, ilayo kami sa anumang kapahamakan, sa lahat ng aming gawain kami ay inyong samahan. Sa mga nagta-travels, ganyan din sa nag-aaral, nagtatrabaho, patuloy nyo kaming samahan sa maghapon sa araw-araw. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng pangaral na gaganapin
dito sa aming distrito. Ganyan din yung mga program ng district, ng churches, street evangelism, yung pangaral sa Santo Rosario, yung week of prayer ng San Leonardo, at yung paparating na pinaplanong programa ng mga kababaihan ay aming dalangin. Sa pagpapatuloy, nais din namin isama sa panalangin si Vine Ingrid Makinana. Patuloy na bigay siya ng lakas sa pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Pinansyal ang kanilang pangailangan na niyo po ipagkaloob para sa pagpapagamot ng kanyang nanay. Kasama din namin sa panalangin si Corilyn Abisilias. Ganyan din si Gerald Gamboa. Patuloy naman siya manumbalik sa pagsamba kasama ng kanyang buong pamilya, sapagkat iyon ang inyong nais para sa kanya at yun ang mainam para sa kanilang buhay, sa kanyang buhay at sa buong pamilya. Na salamat sa patuloy niyong gabay. Naway pat sa ang Holy Spirit ang umakay sa kanya pabalik sa pagsamba sa tamang landas ng kanyang buhay. Ganyan din namin dinadalangin ng mga Bible students at ang mga bagong binyagan dito sa aming nasasakupan. Patuloy na lang silang samahan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, maging matatag sa kanilang araw-araw na pamumuhay at malayo sa anumang mga kapahamakan at makita nila tuloy ang liwanag. Dalangin din namin ang San Leonardo Church, Kawayan Bugtong Church at ang iba pang lahat ng mga simbahan sa aming nasasakupan na maging matatag ang mga kapatiran sa paghahawak sa katotohanan, sa paghihintay po sa inyo sa inyong ikalawang pagdating. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ng mga pamilya na makikinig ngayon, at kasama na rin ang pamilya ng Sister Melissa Gamboa na patatagin sa pagsubok na pinagdaraanan sa kanilang buhay. Ngayon din Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino, good health ang aming dalangin para sa kanya at sa kanilang buong pamilya. Good health din sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cotao na sinahara and Cory, sa family din ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak, manugang at mga apo. Kalusugan din ang dalangin namin sa family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, sa family ni Sister Nifa Rivera sa Bukidnon, Salvado family, Huncia, Acuevas, Alcosaba family. Ngayon din si Sister Chara Joy Valencia, si Brother Rudy Masiklat at ang iba pang mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy namin dinadalangin na samahan sila sa kanilang pagtatrabaho doon, ngayon din ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Dalangin din namin ang kaligtasan sa pang-araw-araw na pumuhay ni tatay ni Sister Joy Valencia. Ngayon din ang mga kapatid namin nag-recovery, nagpapagaling sa mga na-aksidente, si Brother Ivan Mariano at si Laura Minor. Patuloy naman silang palakasin ang kanilang pangatawan, makita ang inyong kabutihan at mag-ingat sa patuloy nilang pamumuhay at makasama kayo sa kanilang araw-araw na buhay. Amin din patuloy nilang kagalingan sa kapatiran ng mga sumusunod: sina Gary Mercado, sina Brid Renato, sina Estrella Gregasin, si Claire Andaya, si John Paul Cuevas. Ang kagalingan din dalangin namin kay Divina Rodrigueza, kay Judilyn Perolino, kay Jo Noble, Estrella Gregasin, kay Sister Feli Domingo Gutcheco, kay Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorna and Brother Monty Cabietes. Kasama na rin si Charles Eric Merigrito at ang kanyang mama na si Alice Merigrito. At sa patuloy namin sinasama sa panalangin si Sister Ana Manuel Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Sister Marie Chris Balbido. Patuloy namang palakasin ang kanyang pangatawan, makita niyang tamang gawin at maiwasan ang mga hindi dapat gawin upang kanyang naranasang bukol ay patuloy na mawala at makita ang inyong kabutihan sa kanya. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Pastor James Lutila, Christopher Umali Cuderes, ang tatay ni Brother Tanreb, si Ate G. Tinyo Reyes, Sister Estrella Gregasin, at ka-recovery din at kalakasan. Dalangin namin kina Pastor Alex Rigor, kalakasan ni Kuya Bobby, Ate Lorna sa kanilang mabigat na anak buhay sa araw-araw, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, kasama rin Sister Elica Eris Santos Rivera, Sister Tina Santos, ganyan din si Sister Melo Jean Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso,
ang parents ni Pastor Melvin at ni Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Piling Eugenio Javier, si John Pulcheng, si Jinji, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica, Rebecca, Francisco, kasama na sina Precious Kabasog, Princess Jorquina, si Aris C, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, si Sister Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, ang mga kapatiran po nito, ang ilan sa amin ay nasa recovery period, karamihan ay nasa banig pa rin ang karamdaman, ngunit ang lahat sa amin ay nagtitiwala sa inyo mga pangako, sapagkat ang nangako ay alam namin na tapat. Salamat sa pagtinig sa aming panalangin. Patawarin niyo kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli, good morning po sa lahat. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Salamat sa mga nag-share. At sa lahat na nandiyan sa background, salamat sa inyo sa pakikinig. At kay Pastor, salamat pong muli. At Sister Ruth Balahadya. Ayan, Sister Ruth Balahadya. Good morning din po sa inyo, sa inyong kasama riyan. Nani Nerissa, Sister Aiza Irelia. Salamat din po sa pag-share. Good morning sa Sister Janet Gatmaitan, Brother Jojo Gatmaitan. Salamat din po sa inyo. At Sister Joy, salamat din sa inyo. At sino pa? Si Kuya Monching, Sister Melissa Gamboa, Ana Marie Duque, Sister Ana Marie Duque. Good morning po sa inyo. Marami ko nakita mga bagong pangalan na nagiging regular na ano. Alam niyo po, kapag kayo naging the regulars dito, ay ang sabi sa lesson natin kanina, pagiging kaisa, ka-teamwork ni Jesus. Tayo naging ka-teamwork ni Jesus ano, kapag palagi tayo nagdi-devotional, palagi tayo nagbabasa ng Bible, palagi tayo nananalangin. Ka-teamwork natin si Jesus. Napakagandang pakinggan ano, at pagka-teamwork mo yung pinakamalakas. Huwag kang matatakot. Ano man ang pagsubok na tumating sa ating buhay, diba? Sister Ana Rosbel. So, ayan po, Sister Aurea Melihor. Salamat din sa inyo. Hanggang bukas muli mga kapatid, ganito ring oras. Huwag tayong bibitiw. Ang magtiyaga hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.